Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 3 bagyo sa loob ng 1 linggo ang nagbabadyang humagupit sa Pilipinas. Una na ang bagyong Nika na naglandfall sa Aurora. Balik Evacuation Center tuloy ang libu-libong tagabayan ng Kasiguran at Dilasag na pinaka-napuruhan ng bagyo. Wasak na nga ang mga bahay, pahirapan pa ang pagpasok sa ilang lugar dahil sa baha o dahil sa mga nagtumbahang puno at poste. At live mula sa Kasiguran, Aurora, nakatutok live si Darlene Can. Darlene. Emil, Vicky, tuloy-tuloy na binayo ng malakas na hangin at ulan itong bayan ng Kasiguran sa Aurora kaya nagtumbahan yung ilang puno tulad na lang ng nakikita nyo dito sa aking likuran. Pahirapan tuloy yung linya ng komunikasyon at wala na ring supply ng kuryente hindi lang dito sa bayan ng Kasiguran kundi pati na sa mga kalapit na lugar. Ganyan katindi ang lakas ng hangin at ulan sa bayan ng Kasiguran nang tumabang bagyong Nika sa probinsya ng Aurora kaninang umaga. Sobrang lakas ng hampas ng hangin, pati na rin ang ulan dito sa Kasiguran. Yung mga puno dito sa likuran ko, nagtutumbahan na, pati na lahat ng pwedeng liparin, nililipa dito sa labas, kaya talagang napakadelikadong lumabas. Pati sa mga kalsada, maraming nagtumbahang puno. Ramdam na ramdam din sa Kasiguran Central School ang tindi ng bagyong Nika. Sinira na nga ng hangin ng bubong, tinangay pa pati ilang gamit ng eskwelahan. Sa sobrang lakas ng hangin at ulan dito sa bayan ng Kasiguran, natuklap na yung bahagi ng bubong nitong covered court ng Kasiguran Central School. Kanina bago kami sumulong dito, ay buo pa yan. Pati yung mga ilang upuan at lamesa dito, nagtumbahan na rin. Agad tumaas ang antas ng tubig sa ilang lugar tulad dito sa Barangay Marikit. Walang nagawa ang ilang residente kung hindi lumusong sa hanggang tuhod na baha. Pero tila mas matindi ang sinapit ng katabing bayan na Dilasag kung saan naglandfall ang bagyong Nika pasado alas 8 kaninang umaga. Pahirap ang mapasok ang bayan dahil sa dami ng nagtumbahang puno. Sa bungad pa lang, kitang-kita na rin ang tindi ng pinsala. Wasak na wasak ang bahay ni June. Gawa sa light materials ang 2 kubo kung saan sila nakatira, kaya hindi ito nakaligtas sa hagupit ng bagyong Nika. Wala nang bubong ang kanyang bahay, pati dingding sira na rin. Tinangay pa ng hangin at ulan ang gamit nila sa bahay. Ang mga natira, kung hindi basa, sira. Mabuti na lang daw at naitakbo niya sa kapitbahay ang 2 maliliit na anak, kaya walang nasaktan sa kanila. Nagugulan na nga po yung kung paano ko gagawin yan. Wala na naman pambili pa ng hatip, ng bubong niya yung bahay ko. Ngayon lang naman po yung ng mga bagyo. Wala pa po. Hindi na itong bahay ko. Ngayon lang po at malakas. Ang bahay naman ni Tatay Bernardo, natumbahan na nga ng puno, pinasok pa ng baha. Kala ko baka mababagsakan ako ng kahoy dyan. Hinahinayang kami sa yung mga gamit ko at basa na. Malaking bahagi ng bayan ng Dilasag ay nasa tabing dagat. Buong araw na napakalakas ng alon. Kaya kabilang sa binabantayan dito ay ang banta ng storm surge o daluyong. Mula kasi umaga, matindi na ang hampas ng hangin at buhos ng ulan sa baybayin ng Dilasag. Natumbat nawasak tuloy ang 3 sa 5 kubo sa resort ni Bonifacio. Biglang lumakas po yung hangin. Yung hangin po papunta po dito. Kanina po. Tapos ang pinakamahirap po, yung papunta na po dito yung hangin. Kaya nagtumbahan na po yung sakit po sa pakiramdam. Mapapatanong ka po sa sarili mo, paano ka makaka-recover ulit. Humambalang din sa kalsada papasok sa sentro ng Dilasag ang natumbang poste ng kuryente. Pahirapan tuloy makalusot ang tricycle na ito. Pinilit lang daw ng mag-anak ni Jonalyn na makadaan dahil kailangan niya raw puntahan ang kanyang nanay. Sa pilitang paglikas na ang ginawa sa iba't ibang lugar sa Aurora, partikular sa Kasiguran at Dilasag na pinakanapuruhan ng bagyong Nika. Mahigit 5,000 residente nang lumikas sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Halos 70 sa kanila ang nasa evacuation center ng Barangay Marikit sa Kasiguran. Pinapalikas po kami tuwing may ganito pong sakuna pong bagyong parating. Yung bahay po namin, madaling, kumbaga pag magbaha po ay lubog po kaagad yung bahay namin. Sa ngayon, sapat pa naman daw ang supply ng relief packs ng LGU para sa lahat ng apektadong residente. Ang protocol po dyan, siyempre per bayan, per munisipyo, mauna po muna yung resources nila. Ngayon, pag naubos na po yung kanilang resources, andito naman po ang probinsya
para mag-augment at mag-support po doon sa pangangailangan po doon sa buong lalawigan po. Kung meron po kami, pinapadalan po namin. Patuloy din ang kanilang pag-iikot para i-monitor at tulungan ang mga lugar na napinsala ng bagyo. Vicky, nakita na naming nag-ikot yung mga kauni ng LGU para i-clear yung mga kalsada doon sa mga natumbang poste at puno. Nagpapatuloy din yung assessment para malaman kung gaano kalaki yung pinsalang idinulot ng bagyong Nika dito sa probinsya ng Aurora. Sa ngayon po, ayon sa PDRRMO ay wala pang naitatala na nasaktan o nawawala. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Darlene Kai.